Gospel of the Kingdom. Yan. Meron pong mababasa sa Bible na Gospel of the Kingdom. At ito po ba'y pareho sa Gospel na nabanggit sa ibang bahagi ng Biblia? So tingnan po ninyo yung timeline po natin ha. Yan. So yan po yung ating cross. Yan po namatay ang ating Panginoong Jesucristo. At yung kulay blue na yan mga kapatid ay lumalarawan sa pag-iral o pagiging bansa ng bansang Israel. And ito po yung before the cross ay Christ earthly ministry. Okay? And nakikita po ninyo after the cross, okay? After the cross, merong arrow na pababa which is kulay blue din. Yung arrow na yun pababa ay nagpapakita na ang programa at ang doktrina ng mga Hudyo ay nagkaroon po ng diminishing or ng fading. Hindi na po nagpatuloy. Okay? Dahil nga po, mamaya tuturo ko sa inyo kung bakit. Ngayon, pagkatapos po ng cross, habang pabagsak ang doktrina at ang programa ng Diyos sa mga Hudyo at umaakyat naman ang panibagong programa at mga tao, bagong entity, ayan na po ay Christ Heavenly Ministry. Okay? At ano po yan mga kapatid? Ano po yan? Mamaya papakita ko sa inyo kung ano po yung kulay green na yan. And then matatapos po yung kulay green na yan sa rapture. Okay? Next, after the rapture, muli pong aakyat yung kulay blue na yon. At yan po ay during tribulation period sa mga Hudyo po uli yan. Okay? At ang mangyayari po, ay magkakaroon po ng 3.5, and then tataka ng 666, and then bababa po ang ating Panginoong Jesucristo. Mayroon pong second coming na mangyayari, at pagkatapos po ng second coming ay maitatayo po ang millennial kingdom. Okay? So, yan po ang simple chart natin. Dispensational chart. So, very simple po yan. Ngayon, nasan po tayo? Before the cross or after the cross? Pag sinabi niyong pastor, after the cross. Pag ano yung after the cross and after the rapture? So, nasan po tayo? Yan, papaliwanag ko po sa inyo. Yan. So, yung pong kulay blue ay Jews. Okay? Yung kulay yellow po ay ang mga Gentiles. Pag dalawang tao po yan sa lumang tipan na nag-e-exist. Pag hindi ka Hudyo, pag hindi ka lahi ni Abraham, Gentile ka. Ganun lang po kasimple yun. Ang mga hintil po ay hindi po Israelites. So kasama po tayo doon na mga Pilipino. Kasama po yung mga tao nung unang panahon na hindi ho mga Hudyo, hintil po ang tawag sa kanila. No po? At yan, yung kulay green po na yon ay yan po yung Church of God. Nakasulat sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32, "Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God." So meron pong tatlong tao na nag-i-exist sa mundo ngayon. Okay? Nung unang panahon before the cross, ang nag-i-exist ay Jew and Gentiles. Hindi pa nag-i-exist ang Church of God noon. Hindi pa po. Walang Church of God noon. At si Apostol Pablo lang ang gumamit ng salitang Church of God, at ito po ay may reference sa Body of Christ. Yung church in the wilderness, yung church built upon the rock, hindi po siya tinawag na Church of God ni Apostol Pablo. Okay? I-discuss po natin yan. Ang Church of God ay exclusively tumutukoy sa Body of Christ o sa church. Okay po? Now, anong sabi po mga kapatid? Ang pinag-uusapan natin ay yung Gospel of the Kingdom. Saan at kailan po ipinangaral o ipangangaral ang Gospel of the Kingdom? Look at this. Matthew chapter 4 verse 23, "And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people." Listen. Every time na nangangaral ng Gospel of the Kingdom ang Panginoong Jesus at ang 12 disciples, lagi po yang may kaakibat na signs, wonders, and miracles.
Ang gospel of the grace of God ay walang ganon. Parang inuunahan ko na yung aking outline. Ano po? Sige po. Ang gusto ko lamang bigyan ng diin, pag nabasa nyo ang gospel of the kingdom, lagi po itong associated saan? Sa miracles, sa sign, wonders, and miracles. May healing. Kaya po, si Kibuloy at ang mga charismatic and Pentecostal, gospel of the kingdom po ang kanilang tinuturo. Tayo pong mga Baptist, may healing po ba kayo? Meron po ba kayong miracles? Meron ba kayong speaking in tongues? Pag sinabi niyong iisa lang ang gospel, pagkatapos hindi kayo ng pagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay, nag-i-speaking in tongues, ay nako, hindi nyo gamay ang inyong Bible. Hindi na ituro yan sa inyo. Hindi po natatapos ang ating pag-aaral pagkatapos sa tayo graduate sa Bible School. Now, next. Yan. So, nakita natin yung arrow. Ano po? Tingnan nyo po. Yan. Saan po yan? Nakita nyo? Ang gospel of the kingdom po ay before the cross. Hindi po yan preaching. Hindi po yan preaching of the cross. Yan po ay preaching of the crown. Kasi yung kingdom dyan, gospel of the kingdom, may kinalaman po yan sa Davidic kingdom. Sa pangakong kingdom na maitatayo sa ibabaw ng lupa, at yan po ay may direct reference sa millennial kingdom. Okay? So, hindi po yan preaching of the cross. Hindi sila nagpi-preach ng cross noon. Pakita nyo sa akin, kahit isang verse na nagpi-preach sila ng cross, at yung mga tao tinatanggap yung preaching nila about the cross. Si Peter mismo, sinaway niya si Jesus Christ nung nagsabi si Kristo about the cross. Matthew chapter 16 verse 19. We have na enough time para puntahan yun eh. At hindi yun sinama dito sa kwan. Sa Luke chapter 18 verses 31 to 34, they understood none about the cross. Yes. So therefore, they are not preaching of the cross. They are not preaching the cross. Si Paul ang nagpi-preach ng preaching of the cross. At ang tinuturo at ang preaching ni Apostle Paul ay hindi gospel of the kingdom, kundi gospel of Christ or gospel of the grace of God. Okay? Let's continue, mga kapatid. Dahil nadahan-dahan ko po, hindi ako nagmamadali at hindi po ako nape-pressure sa aking time. So, paliwanag natin. Ano itong gospel na ito? This is the good news that God purposes to set up a kingdom on this earth over which David's son, Jesus, shall reign as a prophesied in Luke chapter 1, verses 32 to 33. Marami pa pong mga verses. Okay, sa 2 Samuel chapter 7, yung Davidic covenant mismo. Daniel chapter 2, verse 44. Daniel chapter 9, verses 24 to 27. Napakadaming hula, ang napakadaming propesiya tungkol po sa kingdom. Kaya po, ang preaching ng mga disciples ay, repent and be baptized for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na. Kasi ang tinutukoy po dyan ay ang millennial kingdom. Okay? So tuloy natin. Two preaching of this gospel are mentioned. One, past, beginning with the ministry of John the Baptist and preached by Jesus and his disciples, but it ended with the rejection of Jesus as king. So malinaw po mga kapatid na yung preaching ni John the Baptist, ni Jesus during Christ's earthly ministry and his disciples was ended when the rejection of Jesus as king. Hanggang sa Book of Acts, mayroon pang transition dyan sa Book of Acts eh. Pinipreach pa po nila yan eh. Pero unti-unti, di ba, nakita nyo kanina yung ating larawan, unti-unting nag-diminish, nag-fade. Hindi po nabuhay si John the Baptist sa panahon ng bagong tipan. Sapagat ang bagong tipan po ay hindi iiral hanggat ang lumang tipan ay nakatayo pa. Kailan po ba kailan po ba nagwakas ang lumang tipan? Ayon po sa Bible,
Nung namatay si Kristo, doon po natapos ang lumang tipan. Doctrinally speaking, and dispensationally speaking, doon natapos sa cross ang bagong tipan, ang lumang tipan. But literary speaking, pag pinag-usapan natin yung books of the Bible, yung order ng canon mga kapatid, ay Matthew chapter 1 verse 1. Okay? Mark 1:1, John 1:1, Luke 1:1. Pero doctrinally speaking, dispensationally speaking, ay sa cross. Anong sabi ni Paul sa Colossians 2:14? Yung ordinances, written law and ordinances was nailed with Christ sa cross. Galatians 3:13, ano nakasulat doon? Christ hath redeemed us from the curse of the law, being cursed for us, for he saith. The scripture saith, mga kapatid. Okay? Curse is the one which hangeth on the tree. Nung nakabayubay si Kristo sa cross, doon po natapos, doon tayo tinubos sa sumpa ng batas. For Christ is the end of the law. Saan? Sa cross. Kaya ang sigaw ni Kristo, it is finished. And then nahati po yung kurtina, yung tabing sa templo. Ibig sabihin, hindi na nangangailangan ng priests, human priests. Doon po nagsimula ang New Testament sa cross. At si John the Baptist, hindi nga niya nasaksihan ang kamatayan ni Kristo kasi namatay na po siya . Hindi pwedeng mag-exist ang New Testament church sa panahon ng Old Testament. Hindi po pareho ang Gospel of the Kingdom sa Gospel of the Grace of God. Ituloy po natin. Okay? This gospel, ang tinutukoy natin ay Gospel of the Kingdom, this gospel is to be preached again. Di ba nag-end nung napako si Kristo sa cross and then nagkaroon ng diminishing sa Book of Acts? Nag-end po yun. Pero, ipipreach uli yung gospel na yan. Tingnan nyo babasahin ko. This gospel is to be preached again after the church is taken out. Pagkatapos po mga kapatid na ma-rapture ang church, ipipreach uli yan. It will be the fulfillment of Matthew 24 verse 14 where it says, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Okay? Maipapangaral sa lahat ng bansa. And the end shall come. Yung gospel of the grace of God, sabi ni Apostol Pablo, na ipangaral sa lahat ng bansa at mga tao na . Pero hindi pa dumating ang end. Sapagkat iba ang gospel ni Paul na tinuturo ni Paul sa gospel ni John the Baptist at ng 12 disciples before the cross. Iba po. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Listen, this has no reference to the gospel that is now being preached to the nations. Hindi po pareho ang gospel of the kingdom sa gospel of the grace of God. The gospel of the kingdom is for a witness. That is, it is the announcement that the time has come to set up the kingdom, the Davidic kingdom. Davidic kingdom po yan. For the Jews po yan. Kaya nga ayaw ng Panginoong Hesus na pumunta ang mga disciples sa daan ng mga hintil. Matthew chapter 10 verse 7 hanggang 10. Okay? In the way of the Samaritan enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Maliwanag na during Christ's earthly ministry, ang focus nila ay mga Hudyo. Kasi nga po, mag-set up yung kingdom nila. Nangako po, may Davidic covenant po. Mga kapatid, prophesied po yun. Okay? So next, kita natin. Karagdagang paliwanag sa gospel of the kingdom. Okay? After the rapture,
It will be preached by Elijah the forerunner sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6. And by others who shall be commissioned to bear the news to all nations as the proclamation of the coming of Christ as King to occupy the throne of David and for the purpose of regathering Israel to the promised land. This will be the continuation of the commission given to the 12, aka Great Commission. So yung Great Commission na yan, mga kapatid, ay naantala. Great Commission yan ng mga Hudyo at ang mga Hudyo ang gagamitin niya upang mag-preach sa mga nations of the Gentiles. Pero naantala po yan during Book of Acts. Ang church po ay hindi continuation ng programa ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya hindi pwedeng mag-start ang New Testament church before the cross. Okay? Kasi po, directly yan sa mga Hudyo. Next. May naliligtas din naman pong mga hintil ng panahon na yan. Pero, kung papansinin po ninyo ang context, rumerespeto at gumagalang sila sa programa ng Diyos sa Israel that time. Okay? At sila nagpapasakop sa mga Hudyo that time. Which is yun naman ang bilin ng Panginoon sa mga Israelites kahit pa sa panahon ni Moses, na kapag mayroong sojourners na gustong maging ang Diyos ay ang Diyos ng Israel, tanggapin. Salvation of the Gentiles through the Jews that time. Pero ngayon, we don't need the Jews in order for us to be saved. What we need is Christ, and to believe His sufficient work, to believe His blood na siyang naglinis ng ating mga kasalanan. We don't need Israel today to be saved, mga kapatid.